So kaya mga master, kung tatanungin anong masasabi nyo dito sa bagong update na inilabas tungkol sa pagre-rehistro ng e-vehicle, anong masasabi nyo? Comment nyo mga master. At natutuwa ba kayo or hindi kayo pabor? Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master ay gagawin ulit natin ng content yung ating issue tungkol sa mga ganitong e-bike, no? So may video ko na nakaraan na maraming e-bike users ang nagagalit. Kasi yun, napansin natin marami sa kanila ang hindi aware sa panuntunan ng paggamit ng e-bike. Yan. Narinig tayo ng katabi nating e-bike. So ito, pag-uusapan natin nga ngayon mga master ang issue regarding dito sa e-bike. At ayun, may bagong issue ngayon, no, na kailangan ng irehistro at magkaroon ng lisensya ang mga e-bike users, na which is dapat naman talaga at meron ng mga existing na batas para dyan, no? So meron mga lumalabas na rin na post na may mga nanghuhuli na, or ewan ko nanghuhuli ba yun o binabalaan, or kumbaga winawarningan lang, di natin alam ito. So nakikita nyo yung mga picture, kita natin sa picture na kinakausap sila ng mga paniguradong traffic aid yung mga yan, or kung anong opisina nakakasakop sa kanila. So ayun, bago natin simulan ang video na to, no, ay FYI lang na ito nga, tulad na nasabi ko kanina, ay may mga existing na batas ang paggamit nito based dito sa ating picture. Tulad nga na nasabi ko, meron na tayong mga existing na batas na hindi pa man nauuso ang e-bike, ay kailangan na talaga dito sa batas na to na irehistro. At ang mga gumagamit dito ay kailangan may lisensya. So ito isa lang sa patunay na kailangan talaga siya irehistro dito sa babasahin natin, no. Galing ito mismo sa memo ng LTO mga master, at sabi dito, no motor vehicle shall be used or operated upon any public highway. So basta daw de motor ay kailangan or shall not be used. Na ito yung isa sa prueba na kailangan talagang i-rehistro, na basta na may motor ang inyong sasakyan ay kailangan may permit kayo or authorized kayong gumamit ng highway, at kailangan ng lisensya. At ito papakita ko sa inyo kung bakit kung nasabing kailangan ng lisensya. Saan nga ba siya categorize? At ito yung patunay na kailangan na may lisensya ang gagamit ng e-bike, na based dito sa chart ng LTO ay below 50 kph ay categorize ng A to A1. Yan, kung nakikita nyo, no? So maraming nagagalit sa atin na saan daw ako humuhugot, na bakit ko daw sinasabi, ako lang daw ang nagsasabi na bawal, dahil wala naman daw batas ang paggamit doon sa isa kong naunang video, no. So doon pa lang sa video na yon makikita natin na hindi aware ang karamihan sa batas na to. At yun, may nagbanggit pa nga ng Ebida law doon sa post ko, na which is nung i-search ko ay nakalagay naman doon sa Ebida law na talagang kailangan i-register ang e-bike, na which is hina-highlight lang sa Ebida law na yun nga, isa sa option para mabawasan ang pollution at malimitahan yung paggamit ng mga gas ay itong e-bike, no. Tsaka siguro na ano yun doon sa pandemic day na walang masyadong transportation vehicle nun. Papakita ko sa inyo itong Ebida law na to na naka-indicate dyan. Kumbaga prioritize lang na sa registration ang mga e-bike, ang e-vehicle na sinasabi. Hindi pala e-bike, generalized e-vehicle yung sinasabi niya, na which is hindi naman lahat ng e-vehicle ay talagang pwedeng gumamit
at lalo na yung mga sobrang babagal na, no, pero generalize ay below 50 kph yung sa memo ay kailangan ngang i-rehistro. Pero yun nga, hindi porket nakarehistro ay legal ka nang gumamit ng highway. Kaya lang siguro nasabing i-registration, i-register ang mga e-vehicle ay yun nga, syempre for monitoring purposes din at for legal use purposes din, na yun nga baka mamaya magkausuhan din ang nakaw-nakaw na paano nyo patutunayan na sarili nyo or pagmamay-ari nyo ang isang vehicle tulad ng mga nakarehistro na, no. So hindi naman porket sinabing registered ng e-vehicle mo ay pwede ka nang gumamit ng highway, na which is panigurado gagawan din yan ng regulation tulad ng mga lumalabas ng mga municipal ordinance. So kaya mga master, kung tatanungin anong masasabi nyo dito sa bagong update na inilabas tungkol sa pagre-rehistro ng e-vehicle, anong masasabi nyo? Comment nyo mga master, at natutuwa ba kayo or hindi kayo pabor? Let's go!